Hello mga kabibig, welcome back sa aming bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Puro lang kayo party-party at loho. Yan ang grabing sabog pagkasabog ng galit ni Senator Loren Legarda at sinabon si Department of Energy Secretary Garin kasi hindi pala siya pumunta sa Senado ngayon. Buti na lang talaga nagmamadali si Garin na pumunta agad sa Senado kasi hindi talaga nakita ni Senator Loren Legarda. Kaya sinabon ni Senator Loren Legarda si DOA Secretary Garin. Grabe yung galit ni Senator Legarda, nung parang ano ba, galit na kinikimkim niya kasi naaawa siya sa sa mga Pilipino. Kasi sabi nga ng BBM admin na normal lang ang panahon ngayon, walang oil crisis. Sabi nga ni Claire Castro, nagpa-press ko siya kahapon, walang krisis sa gasolina, normal lang lahat. Naku po, eto kabibig ha, makinig tayo kay Senator Loren Legarda sa kanyang hirit, sa kanyang galit mga kabibig. Unahin natin dito. Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Double jeopardy, hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Kaya mo nga, mag-break. Gusto nyo Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating natin secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa isang tao. Pero wag niyo sasabihin na nag-break kami kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi niyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. Hala, yan. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Hala. Thank you, Mr. Yan mga kabibig. Grabe ang galit ni Senator Loren Legarda, 'di ba? Wala dito yung sekretary nyo, 'di ba? Wala dito. Tapos, nga niyo wala dito eh. Kung anong pamumulitika ang ginawa naman ng sekretary nyo. Hala, grabe. So, pakinggan natin kabibig. Ito pa mga kabibig, ang galit ni Senadora Loren Legarda na talagang sapol na sapol si Garin. Yan na. Go. Excuse me. Hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive. Dalawa ang inyong hiningi. Excise tax, napasa namin. At sabihin nyo on the record, kailan nyo mai-implement yan, at ang gulo ninyo. Sinabi nyo, excise tax, kailangan urgent. Nung napasa namin, sinabi, we will see. Yan, galing sa inyo yan ha, kung gagamitin. Tapos, the next day, sige na nga. Ano ba? Ano ba? Kailangan ba? Hindi. It was deemed urgent, napasa, tapos, pagkapasa namin, we will see. I'm quoting the executive, nanggaling sa inyo yan. Tapos ngayon, gagawin na. And cite the impact, mararamdaman pa. Yun ang sabi ng chair ni Senator Pia. Ano ang ramdam sa pagbaba o pagkaltas ng excise tax? Yung biofuel, maraming concern sa mga coconut and sugar farmers. Pero itong sinabi ng low-hanging fruit, congressional approval. Tapos nagsabi po kayo, sir, with all due respect, kasi po nag-break, hindi po magandang pakinggan yan. Hindi po mag-break ang Senado kung sinabi niyong kailangan ng congressional approval ang paggamit ng PNOC ng kanilang pondo. Pakilagay po sa record after your presentation and we give a chance to the others, Mr. Chair. Because it's important na hindi tinuturo sa atin na nag-break tayo kaya ang PNOC hindi makagamit ng kanyang pera. That's unfair. Ang sekretary nga ninyo wala dito eh. Yan, go. Kung anong pamumulitik ang ginagawa na naman ng sekretary nyo. Break tayo session pero tuloy-tuloy pa ho yung aming hearing. At kung kailangan po mag-convene, ready naman po magkaroon ng special session at any time. No? So, when did you give the letter? Kasi, alam niyo,
Hindi pwedeng tinuturo-turo nyo kami. Hindi nyo pwedeng sinasabi, makinig kayo. Huwag kayong nagpapalusot dito ha. Sinasabi nyo, yung letter na sa inyo eh. Tapos nag-break kayo. Go, Senador. Double jeopardy. Hindi pwede yun. Sorry, hindi po kami papayag nun. Kung alam po namin hindi kami mag-break, tama po ang chair. Kino mo nga, mag-break. Gusto nyo, Holy Week, magtrabaho tayo dito eh. Darating natin ng secretary. Burn the midnight candle. Walang labasan sa kwarto hanggang hindi nakita ang pagtulong sa isang tao. Pero wag nyo sabihin na nag-break kami, kaya hindi napasa yung hiniling ng DOE na congressional approval. Hindi po, sir. Hindi nyo kasalanan yon kasi wala ang inyong sekretarya. I can't think of anything more important than this hearing convened by the chair. And if the other cabinet members are here, why could the most important department not be present? Correct. Thank you, Mr. Chair. Thank you. And Galit na may I si reiterate, Lord. Secretary Yusek Fentabella, na kung pwede namang ipagpaliban muna ni Secretary Garin yung kanyang mga meetings, tingin ko hanggang mamaya pa tayo dito. After her Malacanang meeting, mas magandang pumunta ho siya dito. Inuna pa niya ang Malacanang meeting. Kumpara dito, Kaya nga nagalit si Senator Loren Ligarda, hindi nag-break ang Senado nang hindi inaksyonan ang hiling ng executive. Yan, Senator Loren Ligarda. Palaban, tapang. Yan ang hinahanap ng mga tao ngayon, di ba? No? Pakisabi na lang ho sa kanya. Pinadala niya sa akin yung mga schedule niya. Tingin ko naman mas mahalaga makausap niya ngayon ang taong bayan para marinig sa kanya mismo kung ano yung kanyang mga plano kung sakaling mawala talaga tayo ng langis. No? Yan, masyado na yan mga kabibig. Okay. Go ahead. Can you... Okay. Apologies, Your Honors. Just to clarify, when it was mentioned that a letter was sent, it was for a future action. But we commend definitely the action of the Congress on what we requested. Now, when we saw that there is a need... Congress. Ano bang ginawa ng Congress ngayon? Impeachment ni Bibi Sara. Meron ba kayo narinig sa Kongreso na mag-usap-usap sila tungkol sa posibleng mawala ng langis ang Pilipinas? Hindi. Anong ginawa ng Kongreso? Wala. Puro impeachment. Nako. for us to shift, that is a further action. Pero na-trigger na naman po yung dati nating ginawa. And secondly, on this one, may nakita lang po kami another improvement. That's why we immediately sent the letter. But that was just yesterday po. So it's definitely unfair for the Senate to be on the record na naka-break. Pero apologies. But we certainly just want to place it on record that we are doing all these and immediately forwarding our observations to the Senate or to the House. Yung mga nasabi po ni Yusek Sales, yung mga iba po doon ay for future action. The trigger, even though we needed to shift, na-trigger na rin po naman siya. So, ang sinasabi lang po natin, paano po ba tayo may improve moving forward? And also for the PNOC, there are funds available. But how do we improve further? Yun po, that's why we sent that letter yesterday. That's set the record straight po. And definitely, the Secretary will be informed po of the chairs. Ito ang komento ng ating mga netizen. Agoy, inda na lang taan ni, pasensya na kayo na problema kasi yan, anak na si Livesti kasi hindi naman ganun. Wala naman pakialam si Senator Loren Ligarda dyan. Di ba? Pag bunali na ma'am, kung urgent ang sinabi, sana ganun din ang aksyon. Hindi lang sapat na sila, dapat may konkretong hakbang. Wala nga. Walang konkretong hakbang. Senado na hindi Walang konkretong hakbang mga bibig. Kaya grabe ang mga sentimiento ni Senator Loren Ligarda. May karapatan naman Senator Loren Ligarda kasi nakikita niya. Hindi daw crisis ito. I would just like to put on the table, Mr. Chair, ang mga binabanggit po ng mga ahensya ng gobyerno, yung mga plano. Importante po, it is done in record time.
At ang pinakamahalaga ay alamin magkano ba ang continuing appropriations sa GAA 2025 na maaring gamitin ngayon sa krisis. Meron ba talagang pera ang Pilipinas para sa krisis? Oh, I don't think so, mga kabibig. Pangalawa, ano ba ang nakaprovide sa GAA 2026 na pwedeng gamitin para sa krisis na ito? Huwag na tayo lost in translation or nagmamaang-maangan na may krisis until we Nagmaang-maangan na merong krisis or walang krisis. Pero sabi ni BBM, normal lang daw. Walang krisis sa gasolina, sabi ni Claire Castro. Huwag tayo magmaang-maangan. Presidente ka, spokesperson ka ng presidente, kung ano mga sinasabi mo, ganon din ang isip ni Bongbong Marcos na nakakahiya. define it as a crisis, we will not act in record time to save our people. So, each agency represented here must act as if we are in a crisis because we are in a crisis. Anybody who says, chill lang tayo, wala namang krisis. No. BBM yun. Si BBM yun, chill lang tayo, walang krisis. Si BBM yun. Diba? Oh, halintulad ko sa climate crisis. Not now. If we never admit there's a climate crisis, we will not take care of our climate and environment. If we do not admit that there's a crisis in the Middle East affecting our OFWs and their families, affecting the prices of our petroleum products, energy, food prices, transport, and displacing millions of Filipinos, the agencies will not act with urgency. And so that is what I put on the table. And what I would like to hear, Mr. Chair, is magkano ang pondong available? Hindi promise ha, hindi saro na walang NCA. Yan na, simula naman ang mga butol-butol ni BBM, lalabas talaga. Oo, magkano nga ang pera ng taong bayan, ang pera ng bayan para sa krisis na ito? Ang tanong, meron ba? Meron ba, kabibig? From continuing appropriations in GAA 2025, and how much was appropriated? Because of course, we did not know there was going to be a crisis of soft, meaning assistance to fisher folks and farmers, contingency fund. The N-Dream Fund can be used, hindi naman yan lang sa bagyo, yan ay pwede rin gamitin. But if we have appropriated it in GAA 2026, may pera na ba? And I know we don't have money yet because even DPWH projects are all FLR. So DBM must explain that as well. So every agency, whether agriculture or DMW or DOE, DOLE, yes. How do we cushion the impact? I lay that as my premise, Mr. Chair, and you being the chairman of the Committee on Finance, because we can have all these PowerPoints, pero pag kumakalam ang tiyan ng mga mangingisda, ng mga drivers, ng mga sa transport sector, ng lahat, ang dating middle class ay ngayon lower class na at hirap. Agree. So gusto natin makita ang pag-translate ng mga PowerPoint na yan na ginawa sa mga air-condition na tanggapan into actual jobs created, Correct. actual food on the table of every affected Filipino family. Correct. And I will ask, I need to know the answer. Dapat to on the ground ha, on the ground. Hindi tayo parang budget hearing tapos prospective. Paliwanag ng DTI, paliwanag ng DA, paliwanag ng DOE, paliwanag ng DBM, ipaliwanag ng lahat kung paano at ilan ang mapapakain natin. Correct. Kamukha sinabi, 40,000 farmers and fisher folks ang matutulungan ng subsidiya. 40,000 lang pala ang tutulungan ni BBM? Hala, 40,000 lang ang tutulungan ni BBM. Marami tayong mga motorista, marami tayong mga fishermen, mga farmers
Tapos 40,000 na nasaan ba ang pera ng taong bayan? Nasa maleta, pinabibigay ng mga Alam naman ng expert Grabe. natin sa agrikultura at fisheries, hindi lang 40,000. Yung iba, hahayaan na lang natin mamatay o Tama. magutom. Yes, the point good. That's my opening statement pa lang at gusto ko malaman ang maliwanag on the ground na kasagutan. At isa pa, Mr. Chair, sigurado akong natanong mo na o tatanungin mo. Anong mga pondo sa 2025 ang hindi nagagamit na pwedeng wag na ito? Ano sa 2026 na tatawagin nating, I'll call a spade, luho na travel, party-party, cancelin lahat yan. At paano yung pamamaraan? Na mga party-party, mga luho, tingnan nyo kabibig. So hindi lang pala tayo ang nakaka-obserba sa gobyernong ito na puro luho at party-party. May mga politiko talaga, or I think all the politicians already observe this thing sa gobyerno ni BBM. Lumabas na sa bibig ni Senator Loren Leganda. So hindi lang siya ang nakaka-obserba sa mga luho at party-party. Pero close mouth lang sila. Pero ngayon parang hindi parang sumabog na si Senator Loren Legarda Kung ano ang nakikita, kung ano ang nakikita sa bayang Pilipino, dinabas na niya. Na ikalap yung pondong yan para ibigay hindi lang sa piniling 40,000 Wow. na magsasakat mangingisda. Lahat. At lahat ng mga drivers, lahat ng mga apektado sa krisis na ito. And I bring it back to my first statement. We must first admit that there is a crisis for us, for all of us, to act with urgency. And we must admit that it can't be the usual way things are. And everybody in government, especially in the executive, must admit on regular times you are slow, painfully slow. And the DBM knows this. And we know that because we've been doing the budget for decades now. Your utilization, your implementation is so slow, with the exception of some agencies like DSWD. I think SecRex is the only cabinet member. When I call half a ring, he answers. And he's quick, he's on the ground, he knows what's happening. I wish everybody could emulate that. Yung iba nagatago. Ooh. So having said that, Mr. Chair, I did not want to deliver a motherhood opening statement. I want to hear from DTI, how will you lower the prices of basic commodities? Correct. Yan. I want to hear from the DOF and BIR and DOE and ERC. How will you delete the collection of VAT on those that are not supposed to be vatable? And I hope you know what I'm talking about. You better be prepared. That's my opening statement, Mr. President. So yun, kabibig ha, grabe, nakita natin. Opening statement pa lang yun ni Senator Loren Legarda, pero grabe ang pinatatamaan niya. Kung sino ang tatamaan, masasaktan, pero yung iba kapal ng mukha, wala nang pakialam kung matatamaan sila or hindi, mga kabibig. So, ganito sana yung mga politiko ba, na ilabas nila yung gustong mapakinggan ng maraming Pilipino ngayon. Yung simpatya nyo ay para sa mga Pilipino, hindi para sa mga ilang politiko na para yatang takot kayo na magkamali, magsalita, laban sa kanila, baka mawalan kayo ng budget o ano ba. Ito yung gusto namin. Yung makikita namin, may mga matatapang na politiko na ipinaglalaban ang karapatan namin, itong mabigyan ng magandang hanap buhay kami. Sa panahon ng krisis, may ibigay na ayuda ang gobyerno, hindi na selective. Kasi ang nararamdaman ng tao na selective kasi ang bibigyan admin ngayon. Bakit kaya sila ganun, mga kabibig? Diba? Palakpakan natin sa Loren Legarda sa kanyang mother's speech or sa kanyang speech ngayon. At maraming mga secretaries ang natataranta. Maraming mga secretaries ngayon ang hindi na alam kung tama ba ang mga ginagawa nila. At kasi gusto ni Senator Loren Legarda yung totoong data, yung totoong saloobin, yung totoong nangyari on the ground.
Hindi yung mga prospect lang, ganito, ganyan. Sabi nga sa Lord Rigada, kayo, kahit madaling araw pa tayo mag-session dito, basta lang tungkol sa budget nyo, always present kayo. Pero ngayon, nangangailangan ng tulong ang sabayang Pilipino, nagkaroon ng krisis, wala kayo. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan. Yan na, kabibig. So don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga trending news na ating pag-usap-usapan. Bye everyone. See you next time.